Okay, isang mapagpalang araw na muli mga bata. So, nasa ikatlong linggo na tayo ng ating pag-aaral. So, ano nga ba ang ating aralin ngayon? So, ito ay tungkol sa pagsulat ng malaki at maliit na letra na may tamang layo sa isa't isa ang mga letra. So, tungkol na sa pagsulat ng mga letra sa alpabetong Filipino. So, bago yan, balikan lang muna natin yung ating mga napag-aralan. Ito ay tungkol sa magagalang na pananalita. Ang paggamit ng maraming salamat po, paalam po, makikiraan po, ipagpaumanhin po, hindi ko sinasadya at maaari po bang makahiram? At pagsagot sa mga katanungan na may paggalang ay nagpapakita din ito ng paggalang tulad halimbawa sa iyong pansariling impormasyon na ano ang pangalan mo, saan ka nakatira, at maaari ba kitang maging kaibigan. At ganun din ang paggamit ng po at opo ay nagpapakita ng paggalang. So ito naman, pinag-aralan natin ang tungkol sa mga pananda, no? Na kailangan na alam mo kung paano ito intindihin para makaiwas sa anumang pagkakamali o disgrasya. Okay, tingnan nyo yan. Ano yan? Yan ay mga linya. At meron din ako niyan dito. Nakikita ba to? Okay. No? Sa pagsulat kasi natin, meron tayong sinusunod na linya. So, ito yung blue, red, and blue na kung saan sa mga papel ninyo ay merong ganito kayo na kung saan na kapag nagsusulat tayo ng mga letra ay may mga pagitan na konti o kaya naman alam mo kung gaano kalayo sila sa isa't isa. Okay, so halimbawa ganito, magsusulat ka, nawawala siya. Okay. Halimbawa, kapag magsusulat tayo, yan, kailangan na alam mo yung pagitan nila, yung kanilang layo sa isa't isa. Okay, saglit. Ano ko lang kasi okay, susulat ko muna rito. Kapag nagsusulat, kapag malaking letra, blue to blue. Kapag maliit naman, red to blue. Kapag may buntot, yun na, may pagkakaiba na doon, no? Okay, tingnan ito. Ang sinulat ko ay salitang mama. So, ayan, no? Ang bawat letra kapag sinusulat natin ay alam mo yung kanilang mga espasyo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin na halimbawa, ganito, magsusulat ka ng salitang mama. Diba? Hindi kasi makita pag ano. Kasi meron tayong virtual background. Nakakain siya. Okay. So, halimbawa, ganito naman, ang sulat mo ng mama, itong nasa baba. So, mali ito. No? Parang, hindi na to yung mababasa. Ang mangyayari dito, isa-sound mo na, ama. Hindi na siya mama. So, ito yung dapat na nasa unahan. Ha? Kailangan merong spasyo ang bawat letra. Naintindihan, mga bata? Okay. So, yan ang tungkol sa pagsulat ng tamang salita na may mga espasyo ang mga letra. Okay, suburahin ko lang kasi baka matuyuan, hindi na mabura mamaya. So, pasensya na. Gumagalaw ang ating laptop kasi yung table ko rin gumagalaw. Burahin ko lang. Okay, so naintindihan ba yon mga bata na kailangan kapag magsusulat tayo ay may mga pagitan. May spasyo ng konti lang. Pero hindi naman ibig sabihin na sobrang magkakahiwalay din. Okay? So, yan yung tungkol sa unang aralin natin. So, ang pangalawa ay tungkol sa pagbigkas ng wastong tunog ng bawat letra ng alpabetong Filipino. Alam nyo na rin yan, pero babalikan lang natin. Okay, yan ay letrang A, tunog.
A. A. Sabi niya, A. Sunod, B. B. Or letrang B, tunog B. B. Okay, letrang C, tunog K. K. At saka S. Diba? Pinag-aralan natin na dalawa yung kanyang tunog niyan. No? So, halimbawa, Coke. So, tunog K. Pero pag sinabing circles, tunog S. Diba? Lalo sa English. Okay, letrang D, tunog T. T. Letrang E, tunog E. E. Letrang F, tunog F. Letrang G, tunog G. G. At saka okay, pwedeng dalawang tunog yan. Halimbawa, kung ang pangalan Gina, so tunog G. Pero kung ang pangalan niya ay Gertrudes, tapos nagsisimula sa letter G, o di ba iba? Iba yung tunog ng G. Alam mo na sabihin mo Gertrudes. So Gertrudes, H na, parang H na ang tunog. H, I, E. J, Ch, Ch. At saka dalawa rin ang tunog ng letrang J kasi po pwede yung jacket. So jacket, tunog J, J. Paano kung Jose? Di tunog H na yon. So dalawa rin yung tunog. Okay, sunod, letrang K, tunog K. K. L, tunog L. M, tunog M. M. N, tunog N. N. N, N, N. N, G, N. N. O, O. P, P. Q, K. R, R. S, T, T. U, U. V, V. W, X, X. Y, Y. And letter Z, Z. Z. Okay. So, yan yung mga tunog ng letrang alpabetong Filipino. So, tandaan niya na kasi sa pagbabasa natin ay laging tunog ang ating gagawin. Naintindihan ba mga bata? Okay. So, tandaan, may mga letra sa alpabetong Filipino na may dalawa ang tunog ayon sa paggamit sa salita. Okay? Naintindihan ba mga bata? Na ang pinag-aralan natin ngayong linggong nito ay tungkol sa pagsulat ng mga letra na may tamang espasyo ang bawat pagitan ng mga letra. At pinag-aralan din natin ang tungkol sa mga tunog ng bawat letra. So tandaan yan mga bata. Marami namang mga video lesson na makikita ka, mapapanood ka tungkol sa mga alphabet. So pwedeng makinig kayo doon, paulit-ulit para mailagay sa inyong mga isipan at hindi nyo na makalimutan. Naintindihan ba mga bata? So sana ay meron kayong natutuhan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli, ito si Teacher Naisel.